Okay, para sa part 2. So ito na yung part na kung saan yung mga teacher ay magsasubmit na ng grade. So kung gagawin natin is pagla-login tayo gamit yung account ng isang teacher. So ngayon pupunta siya sa schedule. Doon niya makikita yung lahat ng mga schedule na naka-assign sa kanya. So ngayon pipili siya dyan. Then dito, isa sa option dito sa pag-add ng student is yung gamit yung student number. Now, kadalasan naman is, yun nga, hindi rin masyadong familiar sa student number yung mga teacher. So, for this purpose lang is pakikita natin kung meron din namang mga familiar talaga sa student number. Kasi mas mabilis siya kung student number ilalagay. So, pag nag-match yung student number dyan, lalabas sa yung student name. Pero for this example, wala talaga So, hindi rin tayo familiar. So, proceed tayo for the next option. Okay, yung search student. So, lalagay ang apelyido, then search, then click mo siya. So, pag click mo dyan, pipili ka na ng grade, then yung grade status, then save. So, lalabas na yung sa baba. So, pag click mo nyan, pwede mo makita yung preview. So, yung print, hindi yung ma-access yan kasi naka-restrict yan siya. Okay? Nabalik tayo, no? Okay. Another student, for example, so, uulit-ulitin lang yung procedure. Lahat ng mga estudyante ng isang teacher, so dyan siya magbibigay ng grades. So, search student, lalagay mo yung apelyido, kahit yung initial lang, so pagpipili ka na. Okay? Then submit. Yan. Yan. So, meron na siya, di ba? Dalawa na. Okay? So, meron na tayong dalawang estudyante na binigyan ng grade. So, sa server or sa system natin, automatic yan siyang papasok. Okay? Now, ngayon paano naman yung update? Mag-change yung teacher ng grades. Okay? Ayun, change na siya. Pindutin lang yung update na button. Then, tapos na. So, that's all for part 2. See you again for part 3. Thank you.